Sa loob ng isang tren tumulo ang laway ng isang lalaki sa sapatos ng isang babae ngunit hindi niya ito napansin. Biglang nag-transform ang lalaki bilang isang kahindek-hindek na halimaw at mabangis na ngumunguya sa mukha ng babae. Lumilikha ng isang eksena ng takot at kaguluhan sa kompartimento, ang mga natakot na pasahero ay desperadong tumakas. Ngunit isang batang babae ang nanatiling kalmadong nakaupo habang ang halimaw ay curious na lumapit sa kanya. Ngunit ang sumunod na sandali ay nagdala ng nakakatakot na tanawin. Isa itong klasikong anime ng marahas na aesthetics na may madilim at madugong estilo ng pakikipaglaban. Nakatanggap ito ng pagkahumaling mula sa maraming online na gumagamit at ito ay ang anime na Blood Sea. Ang pangunahing tauhan ng kwento ay isang batang babae na nagngangalang Zaya. Nagpakita si Zaya bilang isang ordinaryong high school girl sa araw at siya ay maganda, matalino at sikat sa kanyang mga kapantay. Ngunit ang kanyang tunay na pagkatao ay isang mangangaso ng demonyo. Sa patnubay ng kanyang ama na si Tadayoshi, hinabol niya ang isang uri ng demonyo na tinatawag na Elder Baron. Sa araw na ito, habang lumulubog ang araw, ang paglubog ng araw ay parang dugo. Mag-isang naglakbay si Zaye, dala ang dugong espada ng kanyang pamilya at maya-maya pa ay nakarating na siya sa kanyang destinasyon kung saan nakatayo sa ibabaw ng tubig ang isang misteryosong estatwa ng Buddha. Ang masamang aura ay namamalagi sa paligid at alam ni Zaye na ito ang kanyang biktima para sa gabi. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang dugong espada at ang nagyayelong talim nito ay nagmarka ng kanyang determinasyon na patayin ang nilalang. Maingat na sumulong si Zaya at sa sandaling iyon bahagyang nanginig ang rebulto ng Buddha at pagkatapos ay mabilis na lumapit kay Zaya sa hindi kapani-paniwalang bilis. Inihagis ni Zaya ang kanyang espada upang kontrahin ang pag-atake, ngunit ang panlabas na layer ng rebulto ay masyadong makapal at hindi ito kayang mapinsala kahit kaunti. Sinasaksihan ang panibagong pag-atake ng rebulto at itinaas ni Zaya ang kanyang espada sa itaas ng kanyang ulo at iniipon ang kanyang lakas para sa isang salakay na nagpatumba sa rebulto. Gayunpaman muling bumangon ang rebulto at nagbago sa pangalawang anyo nito pagkatapos ay agad na naglunsad ng isang galit na pag-atake kay Zaya. Sinamantala ni Zaya ang pagkakataon at sinugitan nito ang halimaw, ngunit ang kanyang sandata ay natanggal sa kanyang kamay. Sa galit sa mga pinsala nito, ang halimaw ay nagngangalit at kung wala ang kanyang sandata ay hindi niya matatalo ang demonyo. Ang napakalaking parang side na braso ng halimaw ay mahigpit na hinawakan si Zaya, ngunit sa kabutihang palad sa kritikal na sandali nakawala siya sa pagkakahawak. Pagkatapos ay mabilis niyang nilapitan ang kanyang espada at sa pagbawi ng kanyang sandata, si Zaya ay naging diyosa ng digmaan at sa isang hampas ay pinutol niya ang isa sa mga braso ng halimaw. Nakatingin sa nahulog na halimaw sa isang pool ng dugo at nanatiling kahanga-hanga si Zaya at dahil bahagi na ito ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit hindi niya alam, ang inaakala niyang pang-araw-araw niyang buhay ay talagang isang detalyadong panlilinlang. Sa araw na ito nalaman ni Zaya mula sa bibig ng kanyang guro ang isang walang katotohanan: ang mundong pamilyar sa kanya ay talagang isang kasinungalingan. Ito ay isang detalyadong pamamaraan na ginawa ng isang tao dahil hindi lamang ang alaala ni Saya ang pinakialaman. Kahit yung mga tinatawag na guro at kaklase at bawat tao sa lungsod ay lahat sila ay mga hired na artista. Sila ay kinokontrol ng isang puwersa na tinatawag na Tower Organization at ngayon sa wakas ay napagod na sila sa buhay na ito. Nais nilang ganap na makalaya mula dito at pagkatapos ay nagbuhos sila ng isang bote ng dugo ng demonyo sa bibig ni Zaya. Habang ang mga mag-aaral ay naging pulang-pula ay bumaha sa kanyang isipan ang mga hindi pamilyar na alaala na parang tidal wave, pagkatapos isang lalaki ang lumitaw sa kanyang mga alaala. Sa sandaling iyon dumating din sa eksena ang utak sa likod ng lahat ng ito, si Nanohara, at ang tunay niyang pagkatao ay ang pinuno ng Tower Organization. Nakilala ni Saya si Nanohara bilang ang lalaki mula sa kanyang mga alaala. Sa alaala ni Zaya inihayag ni Nanohara ang buong katotohanan na si Zaya pala ay isa ring Elder Baron, ngunit siya ay isang espesyal na uri ng pag-iral. Pinapakain ng dugo ng kanyang sariling uri at nagtataglay ng kapangyarihang kontrolin si Elder Baron. Lahat ng ginawa ni Nanohara ay upang pagsamantalahan si Zaya at gamitin ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Kaya ginawa niya ang lahat para mahuli si Zaya at alisin lahat ng alaala niya, pagkatapos ay inayos niya ang maling buhay na ito para sa kanya. Ngunit ngayon sa katotohanang nalantad ay matatapos lang ang kanyang eksperimento, ngunit para sa mga masuweyeng artista ay kailangan niyang ihatid ang parusa.
Sa sumunod na sandali isang dambuhalang demonyo ang lumitaw at dinurog ang isang lalaking estudyante pagkatapos ay nilamon siya ng buo. Ang kambal na babae takot na takot ay sinubukang tumakas pero sa huli naging pagkain din sila ng demonyo. Ang guro sa takot ay bumagsak sa lupa at desperado siyang tumakbo papasok sa bahay ni Zaya at humingi ng tulong sa ama ni Zaya ngunit bigla siyang kinagat ni Tadayoshi hanggang sa mamatay. Dumating si Zaya sa sandaling iyon at nalaman lamang na nawala ng katinoan ang kanyang ama. Ipinaliwanag ni Nanohara na si Tadayoshi ay isang half-breed na tao at elder baron. Ang pinakamalapit na pag-iral kay Zaya kaya naman pinaandar niya si Tadayoshi bilang ama nito. Sa puntong ito nagsimulang mag-mutate ang katawan ni Tadayoshi at naglunsad siya ng isang mabilis na pag-atake. Si Zaya na walang intensyon na lumaban ay hindi kalaban sa kanya si Tadayoshi ngunit determinado si Tadayoshi na patayin si Zaya. Sa isang iglap nagbago ang ugali ni Zaya at parang bumaba ang Grim Reaper pagkatapos ay mabilis niya itong pinatay. Tumingin si Zaya sa kanyang ama na sa wakas ay nakalaya na sa pagkontrol at nangako siya na babayaran ni Nanohara ang lahat ng mga ito. Noon lang binasag ni Nanohara ang isang misteryosong salamin at biglang lumitaw ang isang napakalaking demonyo. Sinubukan ni Zaya na ipagpatuloy ang kanyang pagtugis ngunit hinarang siya ng mga pag-ambush ng sundalo. Sa kabilang panig ang demonyo ay nahati sa kalahati at muling bumangon at sa isang iglap nahati ito sa hindi mabilang na mga individual. Bumaba sila sa bayan at naglunsad ng walang awa na pagpatay. Ang kanilang mga pamamaraan ay lubhang malupit at walang awa. Ang buong bayan ay ginawang impyerno at ang mga nagtangkang tumakas ay walang awa na pinaputukan ng mga sundalo. Dahil lamang sa nangyari sa lungsod na ito at para hindi malaman ang lahat ng mga tagalabas. Samantala ipinagpatuloy ni Saya ang kanyang paghabol ngunit nakasakay na si Nanohara sa isang helicopter. Puno ng galit na tumalon si Zaya sa hangin gayunpaman binaril siya ni Nanohara gamit ang isang bala at kahit nabutas ang kanyang ulo hindi ito sapat para patayin si Zaya. Sa kanyang mga mata na kumikinang na pulang-pula isang malaking labanan sa paghihiganti ay magsisimula na. Ano man ang naghihintay sa kanya sa unahan ito ay puputulan niya ng tuluyan. Sa loob ng tren tumulo ang laway ng isang lalaki sa paa ng isang babae pero hindi niya ito napansin. Biglang umikot ang mukha ng lalaki na naging kasuklam-suklam na halimaw. Marahas na nilalamon ang mukha ng babae ang nakakakilabot na eksena ay nagdulot ng kaguluhan sa compartment ng tren. Takot ang mga pasahero at desperadong tumakas at natatakot na maging pagkain ng halimaw. Gayunpaman isang batang babae ang sumasalungat sa lahat. Tahimik na nakaupo sa kanyang upuan at hindi naapektuhan ng halimaw ay lumapit sa nakasandal na may balak na kainin siya. Ngunit sa sumunod na segundo lumipad ang dugo at laman at halos madurog na ang ulo ng halimaw sa gitna ng matinding pag-ungol. Nabasag ang lahat ng bombilya sa compartment ng tren at ang halimaw ay tumakas na parang nagulat na kuneho. Pagpasok sa gitna ng karamihan tulad ng malapit ng manghuli ng mga tao at magpagaling ng mga sugat nito. Sinipa ito ni Zaya at sinamantala ng halimaw tapos ay sinipa ang pinto ng tren. Pagkatapos ay hinawakan ng isang batang babae at tumakas habang si Zaya ay tumalon palabas ng tren sa isang iglap. Ang kanyang mga mata ay malamig na kahawig ng Grim Reaper habang ang halimaw ay umakyat sa tower crane gamit ang tanging natitirang braso. Ang mga sugat nito ay dumudugo ng husto at walang katapusang galit at sakit na nabaluktot sa isang malakas na pagsigaw. Hindi nito alam na ang pagsigaw nito ay nagpahayag din ng kinalalagyan nito tapos ay walang humpay na humabol si Zaya at muling nahanap ang landas ng halimaw ngunit bumagsak ito dahil sa matinding pinsala nito. Desperado na gumaling ang katawan nito gumapang ito patungo sa dalaga na nanabik na kainin siya gayunpaman ang kapalaran ng halimaw ay naitatak na. Sa isang atake ng espada ganap na tinapos ni Zaya ang nakakatakot na halimaw at sa sandaling iyon isang helicopter mula sa organisasyon ng Tore ang dumating sa pinangyarihan. Si Zaya na naliligo sa liwanag ay hindi nagpakita ng takot at walang katapusang puot ang bumungad sa kanyang mga mata. Nagkataon na si Mana ang dalagang nahuli ng halimaw ay sabay na dumating ang kanyang kasama at hindi lang iyon tila alam nila ang pag-iral ng Elder Baron at maliwanag na hindi sila ordinaryong residente. Bago pa makapagtanong pa si Zaya dumating na ang isang pangkat ng paglilinis mula sa organisasyon ng Tore. Kailangang isang tabi ng lahat ang kanilang mga pagdududa. Mabilis na sumakay sa kotse at tumakas ang batang lalaki na nagngangalang Fujimura ay halatang miyembro ng ilang organisasyon.
Sa kabutihang palad ang kanilang organisasyon ay nagtataglay ng makapangyarihang mga kasanayan sa pag-hack. Matapos nilang matagumpay na patayin ang lahat ng ilaw ng lungsod na gawa nilang makatakas sa pagtugis at sa sandaling iyon nakatanggap si Fujimura ng komunikasyon mula sa punong tanggapan. Ang taong nasa computer tinawag ang pangalan ni Zaya at tinanong kung gusto niyang patayin si Nanohara pagkatapos niyaya niya si Zaya na magkita at mag-usap. Samantala sa rooftop ng isang mataas na gusali sa lungsod si Nanohara ay masayang nag-e-enjoy sa sarili. Ngunit matapos marinig ang ulat ng pagkamatay ng isang elder baron mula sa kanyang nasasakupan si Nanohara ay tumahimik ng mahabang panahon. Dahil sa wakas ay dumating na ang sandali para sa matagal na niyang pinaghandaang plano. Upang makapaghiganti kay Nanohara inimbitahan si Zaya sa punong tanggapan ng organisasyon. Gayunpaman sa kanyang pagtataka ang pinuno na si Kureto ay hindi lamang alam ang lahat ng nangyari kay Zaya ngunit mayroon ding kaalaman tungkol sa elder baron. Sa pagtatanong ni Zaya inihayag ni Kureto ang katotohanan sa likod ng usapin na magpinsan pala talaga sina Kureto at Nanohara. Ang kanilang dalawang angkan ay nagbabantay sa kontrata sa pagitan ng mga tao at ng Elder Baron sa mga henerasyon. Pinigilan ng kontratang ito ang Elder Baron sa walang habas na pagpatay sa mga tao. Ang tinatawag na Tower Organization ang pangalan ng kanilang dalawang angkan na pinagsama. Ngunit sa hindi malamang dahilan 6 na taon na ang nakalilipas ipinagkanulo ni Nanohara ang kanilang misyon. Sa kanyang paghahanap ng kontrol sa Elder Baron pinatay ni Nanohara ang buong angkan ni Kureto. Ngayon sila ni Zaya ay nagbahagi ng iisang layunin ito ay upang makapaghiganti laban kay Nanohara. Kinabukasan dinala ni Zaya si Mana sa isang misteryosong tindahan at kanina pa sila hinihintay ng tindera. Pagkatapos ng maikling muling pagkikita ng tindera ipinahayag ni Zaya ang kanyang pagnanais na makakuha ng isang makapangyarihang espada. Di nagtagal na tuklasan nila ang isang espada na may kulay pula na lacquered finish. Ang talas at nanlalamig na aura ng talim ay nakakuha ng atensyon ni Zaya. Agad niyang tinanong kung anong presyo ang kailangan ng espada ngunit sinabi lang ng tindera na pag-uusapan nila ito mamaya. Kinabukasan nakatanggap ang lahat ng balita na si Nanohara ay magbibigay ng talumpati sa isang paaralan sa kabila ng pag-alam na maaari itong maging isang bitag at hindi gustong palampasin ni Zaya ang pagkakataong ito. Bumuhos ang malakas na ulan at nakadisguise bilang high school girls dumating sina Zaya at Mana sa paaralan. Sumama sila sa mga estudyante at umupo sa kani-kanilang upuan. Sa wakas lumitaw si Nanohara at sa sumunod na sandali isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang tumunog ang tunog ng alarm at nagsimulang lumikas ang lahat gayunpaman mahigpit na hinawakan ni Zaya ang espada sa kanyang kamay. Sa bati ni Nanohara nagalit siya at sumugod na namumula ang kanyang mga mata at sa isang paghampas ng kanyang espada na pagtanto ni Zaya na may mali. Tumangala siya at nakitang ilusyon ang mga taong nasa harapan niya at sa sumunod na sandali ang mga pinto ay nagsara ng mahigpit. Isang napakalaking Elder Baron ang bumagsak sa dingding at kaagad naglunsad ito ng pag-atake kay Zaya. Ngunit sa kanyang espada sa kamay walang kahirap-hirap niyang pinutol ang anumang galamay na dumaan sa kanya. Pagkatapos ay lumipad si Zaya patungo kay Elder Baron at nang malapit na siyang gumawa ng isang nakamamatay na suntok siya ay sinuntok at pinalipad ng Elder Baron. Walang humpay na hinabol siya ni Elder Baron at kumapit sa katawan ni Zaya at kinakagat siya at ang mapanghimagsik na nilalang ay iniunat ang leeg sa sukdulan. Ngunit nang maging iskarlata ang mga mata ni Zaya ay pilit niyang nagawang itapon ang halimaw. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang espada sa kanyang backhand at mabilis na pinugutan ng ulo ang halimaw. Bagamat hindi ito sapat para patayin ang nilalang ngunit pagkatapos si Zaya tulad ng Grim Reaper ay gumamit ng kanyang espada para hatiin ang Elder Baron sa kalahati. Gayunpaman nang malapit nang umatras sina Zaya at Mana natuklasan nilang nakalock ang pangunahing gate. Sa sandaling iyon ang mga kaaway na nakatago sa usok ay mabilis na sumalakay. Naipaglaban lamang ni Zaya ang kanyang matinding sugat sa katawan. Sa kabutihang palad sa isang kritikal na sandali dumating ang kanilang mga kasamahan sa isang kotse at bumangga sa gate. Nagmamadaling umatras ang lahat at malinaw na ang lahat ng ito ay isang mahusay na binalak na bitag. Ang motibo ni Nanohara ay para lamang makuha ang dugo ni Zaya at ngayong nalantad na ang kanilang grupo ang tanging natitira nilang pagpipilian ay isang direktang pag-atake. Magsisimula na ang huling labanan at sa madilim na bulwagan nagbabanta ang panganib sa lahat ng dako.
Sa tunog ng mga kaluban ng espada na nahuhulog sa lupa hindi mabilang na mga bala ang agad na nagpaulan. Gayunpaman natuklasan ng mga nag-ambush na sundalo na walang tao doon ngunit sa sumunod na sandali ay nasa tabi na nila si Zaya. Gayunpaman dahil sa kontrata ng sumpa na pinagtalikuran niya hindi kayang pumatay ng tao ni Zaya at kahit na ang kasing lakas niya ay walang magagawa. Ang labanan ay umabot sa isang maigting na hindi pagkakasundo ngunit sa susunod na sandali isang salamin ang lumipad sa hangin sa isang magandang arko at saka sumabog ng nakakabinging putok. Mabilis lang na naipagtanggol ni Zaya ang sarili ngunit hindi nagtagal ay inilibing siya sa ilalim ng mga guho. Puno ng galit ay bumangon si Zaya at sa isang hampas lang natalo ni Zaya ang lalaki ngunit hinadlangan ng kontrata ng sumpa. Hindi na makalapit si Zaya at patayin siya ngunit sa sandaling iyon umalangaw-ngaw ang boses ni Nanohara sa bulwagan. Ang lalaki ay nakatanggap ng isang order at pagkatapos ay nagbuhos ng isang bote ng dugo sa kanyang sariling ulo. Sa gitna ng kanyang paghihirap na pagsigaw ang kanyang katawan ay mabilis na nag-transform sa isang nakakatakot na halimaw. Pagkatapos sinimulan niyang patayin ang mga nakapaligid na sundalo. Sinamantala ang kaguluhan nakatakas si Zaya mula sa larangan ng digmaan. Nakarating siya sa isang misteryosong silid kung saan naghihintay na si Nanohara sa kanyang ngunit sa sumunod na sandali sa pagkahilo at panghihina bumagsak si Zaya sa lupa. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga sa mga tuhod ni Nanohara at ang masaklap nandoon din si Kureto. Malinaw ang lahat ng ito ay isang sabuatan na binalak nilang dalawa pero hindi alam ni Kureto na gusto na siyang tapusin ni Nanohara. Pagkatapos inilagay ni Nanohara ang dugo ni Zaya sa katawan ni Kureto pagkatapos ay kaagad na mabilis na nag-transform ang katawan ni Kureto. Bumukas ang mga mata ng demonyo sa kanyang dibdib sa gitna ng kanyang masasakit na pagsigaw nagsimulang humina ang buong katawan ni Kureto. Sa sandaling iyon sa wakas ay isiniwalat ni Nanohara ang buong katotohanan. Lumalabas na ang bilang ng mga Elder Baron sa mundong ito ay bumababa at maaari lamang gamitin ni Zaya si Elder Baron bilang pagkain. Ngunit nabigo ang eksperimento ni Nanohara na lumikha ng artificial na Elder Baron. Nangangahulugan ito na isang araw si Zaya ay haharap sa kamatayan at ginawa niya ang lahat ng ito dahil sa pagmamahal niya kay Zaya. Ngunit sa susunod na sandali biglang nagbago ang tono ni Nanohara. Ang halimaw pala na pinatay ni Zaya para protektahan si Mana ay talagang ama ni Mana. Ang mga nakakabaliw na salitang ito ay agad na dumurog sa puso ni Zaya. Siya ay galit na sumugod patungo sa Nanohara ngunit pinalipad siya ng isang napakalaking braso. Habang si Nanohara ay sumanib sa Elder Baron ang buong base ay agad na gumuho. Ang napakalaking braso ay nakatayong matangkad na parang isang haliging sumusuporta sa kalangitan. Mula sa taas tumingin si Zaya sa ibaba at isang nakakatakot na demonyong Diyos ang bumaba sa mundo. Ang napakalaking katawan nito ay nagpalabas ng apokaliptik na kapangyarihan. Gayunpaman hindi umatras si Zaya at siya ay sumugod patungo dito habang nakataas ang kanyang espada sa kabila ng napapaligiran ng hindi mabilang na maliliit na demonyo. Ang pulang-pula na mga mata ni Zaya ay nagpakita na ng kanyang determinasyon. Sa huli nabasag ni Zaya ang kaibuturan ng Elder Baron sa isang hampas na naging sanhi ng pagkawasak ng napakalaking katawan nito. Si Zaya kasama ang kanyang matinding pinsala sa katawan ay lumapit kay Nanohara. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ni Nanohara ang lahat ng ito ngunit hindi sumagot si Nanohara pagkatapos hinawakan niya ang espada ni Zaya at itinutok sa sariling dibdib. Walang hinanakit si Nanohara sa halip ang kanyang mga mata ay napuno ng walang katapusang paglalambing, pagkatapos sa unang pagkakataon ay niyakap niya sa puso niya ang taong mahal niya at ang pag-ibig ni Nanohara ay naging palaisipan kay Zaya. Ngunit ang baluktot at makasarili ay handa niyang bahira ng dugo ang mundo para kay Zaya na parang nag-iisang bulaklak na namumukadkad ng maganda ngunit nag-iisa.